Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon, ating alamin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Dr. Bacolcol, kahulugan ng patuloy na paglalabas ng pyroclastic density currents o uson sa Miisi, Bonga at Basud Galis sa kasalukuyang kondisyon ng Bulkang Mayon. Can you share details about this? Okay, so yung uson or yung pyroclastic density currents, ito ay mainit at mabilis na mixture ng gas, abo at bato na bumababa sa mga galis or yung natawag natin na yung mga kanal. Sa ngayon, ang patuloy na pagbaba ng uson sa Miisi, Bonga at Basud Galis ay mainly dahil sa patuloy na pagguho ng lava dome o pag-collapse nito or yung pag-collapse din ng lava front sa may summit area. Hindi ito explosive eruption, pero delikado pa rin ito dahil biglaan ito at mabilis ang daloy nito pababa sa mga galis. Okay. Director, sa inyong datos po, no, ilan na po ba yung naitalang rockfall events at pyroclastic density currents sa loob po ng 24 hours? Masasabi po bang tumindi po ang aktibidad ng bulkan o nananatili po ba ito sa inaasahang galaw sa ilalim po ng Alert Level 3? Okay, so based sa latest 24-hour monitoring natin, nakapagtala tayo ng 340 rockfall events. Ito yung pinakamarami na rockfall since we raised the alert level from 2 to 3. And nakapagtala din tayo ng 45 pyroclastic density currents or ito yung uson, and may 13 volcanic earthquakes din. So ibig sabihin nito, mataas pa yung activity ng bulkan, tuloy ang dome lava activity, kaya tuloy din ang rockfalls at saka yung pagbagsak ng mga PDCs. But if you look at the overall parameters, seismicity, ground deformation, gas emission at surface activity, nasa loob pa rin ito ng naasahang conditions sa alert level 3. Doktor, kumusta din namin yung pagbubuga ng sulfur dioxide o yung sulfur dioxide emissions ng bulkan sa ngayon? Kamusta po? So kahapon, nakapagtala tayo ng sulfur dioxide na maabot ng 3,061 tons per day. So mataas pa rin ito, meaning tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng volcanic gas. So binabantayan sulfur dioxide kasi kung abrupt yung changes katulad ng biglaang pagtaas o biglaang pagbaba naman, lalo na kung sabay-sabay ito sa pagbabago ng number of earthquakes and sa pamamaga ng bulkan, pwedeng maging clue ito sa pagbabago ng kondisyon ng... Sir, ano po ba yung implikasyon ng ashfall na na-observe po sa Legazpi City at Daraga, lalo na po sa kalusugan po ng ating mga residente at kaligtasan? Ash dulot ng ubo, sore throat, irritation sa mata, and sa kalsada naman ang abo lalo na visibility and iwas Amin na mahigpit na binabantayan ng FIVOX para malaman na sana, wag naman sana, na maaaring tumaas ito sa Alert Level 4. Lava fountaining. Nagkaroon tayo ng lava fountaining noong January 13, but masyadong maikli yung duration, 35 seconds lamang. So kapag sustained na ito and tuloy-tuloy na, isa yan sa mga tinitingnan natin. Tinitingnan din natin yung pagdami ng volcanic earthquakes, lalo na kung may sustained tremor, yung madalas at mas malayo pang PDCs or mas malalaking dome collapse. And kapag merong abnormal changes sa gas emissions, tinitingnan din natin yan. And kapag may minor explosions. So hindi isang parameter lang, tinitingnan natin yung kabuuang trend. Okay. Sir, ulitin lang po natin bilang babala sa mga nasa paligid ng bulkan, no? Bakit po ba nananatiling mahigpit ang pagbabawas sa pagpasok sa 6-kilometer permanent
danger zone? At ano-ano nga ba yung mga panganib na maaaring maranasan ng mga lalabag po dito? Okay, so nirecommend natin na dapat walang pumasok inside the 6 km permanent danger zone kasi ito yung lugar na pwedeng tamaan ng pinakamabilis at yung pinaka-delikadong hazard, particularly yung PDC or yung pyroclastic density current. Ang uson or yung PDC ay, again, as I've mentioned, napakabilis at napakainit ito. So kapag nandun ka na, halos wala ka ng oras na tatakbo. And in fact, in 1993, 77 people died dahil sa PDC sa Mayon. Doctor, naiintindihan po natin na bawal talaga dun sa PDC, pero pagdating po dun sa mga lugar na extended danger zone, pakipaliwanag po, ano po ba ibig sabihin ng heightened vigilance? Ano po yung mga dapat gawin ng residente, partikular na ng mga lokal na pamahalaan? Okay, so yung heightened vigilance, ibig sabihin ito dapat alerto at handa yung mga nakatira. Kasi yung pinagbabawal natin is yung inside the permanent danger zone. But those living beyond the permanent danger zone, they should, dapat may heightened vigilance din sila. Kasi kapag i-raise natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. So, kaya dapat handa silang lumikas anytime. Sir, ano po ba yung particular na panganib na dudulot po ng lahar sa kasalukuyang sitwasyon ng Mayon at lalo na po kung magkakaroon muli ng malakas o tuloy-tuloy po na pag-ulan? Okay, so yung ang lahar risk, tumataas yan kapag may torrential and continuous rainfall. Kasi yung naiipong abo and volcanic material sa dalisdis ng bulkan ay pwedeng maanod at pwedeng maging rumaragas ang putik at bato sa mga channels at sa mga ilog natin. So again, pwedeng maanod ang bahay, gusali at vegetation and may threat din ito sa buhay ng tao. And we've seen how dangerous this can be noong Typhoon Reming in 2006. Around 1,000 people died sa Albay. And may mga casualties din sa lahar pagkatapos ng 1991 Pinatubo eruption. Kaya kapag malakas o tuloy-tuloy ang pag-ulan, tumataas ang lahar risk, kaya dapat umiwas sa mga river channels. Okay. At pakipaliwanag na rin, Dr. Bacolcol, bakit po mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa Bulkang Mayon kahit na walang malaking pagsabog na nagaganap? Okay, so kahit walang malaking pagsabog, pwedeng may biglang ash emission or makapal na plume. Ang volcanic ash ay hazard sa aviation. Pwedeng pumasok sa makina, makakasira ng components at magdulot ng visibility at instrumental issues. So precaution ito for safety ng mga piloto at kanilang mga pasahero. Okay, sir, mensahe at paalala niyo na lang po sa mga apektado po nating kababayan, lalo na sa paghahanda at pag-iwas sa mga volcanic hazards ng Mayon. Okay, so ang mensahe natin, nasa alert level 3 ang Mayon Volcano, meaning hazardous eruption is possible. Kahit walang malaking pagsabog, pwedeng may biglaang PDC, rockfalls, ashfall at lahar na lalo na kapag umuulan. So again, pakiusap natin, huwag pumasok sa 6 km permanent danger zone. Sa mga nakatira malapit sa mga riverbanks at downstream areas, mag-ingat lalo na kapag may ulan at iwas lamang sa mga channels and ilog. And makinig sa mga official advisories ng ating tanggapan at sa kanilang mga LGUs. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.